20. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be put up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, last verse. Wherefore comfort one another with these words. Thank you so much, Lord, for this time. Minsan hindi namon hibalan ng amon mga balatsyagon, but because of your grace, your mercy, na ginatag nino sa amon, maintindihan namon kung ano dapat pagabatsyagon. But praise God, sa verse 18, naghambalikaw na mag-comfort kami, every one of us. Lord, ang kamatayon, hindi namon hibalan kung saan umabot. Always be prepared, always be right, always in the sight of the Lord through your grace. Tungod sa imong kaluwas na may naghatag sa amin. Amo na lamang ini naghatag sa amin sa kapag God, sa sinyang hapon, amo mahangan mo yung pagkasulo namin. Ang among loved ones, nagbiya na sa amin. Damo siya mga remembrance, mga memories. Pagkahandong, ganitin ang katali ko sa mga kaiso. Sa pagminsahe ko lang, mamay kaalam mo din sa iyo. Pagbuwag ko sa imong balaan ko, siyatag sa akin. Islam, sa simple, maintindihan mo sa iyo. Thank you, Lord. Ibalik mo naman yan. Jesus name I pray. Amen. Ayaw kong po. So, ang mensahe, klaro, ng tao sa diri pa sa within pila ka adlaw, pila ka gabi, mga 13 days si Manong mari diri patris gas kada gabi ginamensahian kay sa ano nga tuyo nga ang pag-encourage sa aton nga mga buhi kag ang pagpaintindi ng kamatayon para gid sa aton tanan. Amo nang hindi ako ako lang maayo ko magwali tong nag-aging mga adlaw. But praise God, subong daw bugat ang akong tigpusoon ng sina. Because we know that Manong is our members of the family. Siyang kamagulangan. Pagdamo ni siya mga memories ng ginbilin para sa amo. Amo na nga, kung hindi ko malipatan ang mga kamatayon sa mga mahal natin sa kabuhi, damo ang nag-aagi, damo nagkatabo sa aton nga pamilya. Even though nga bisan mabugat, but because nga nakaintindi kita nga ang kamatayon, amo ning bayad sa sala, kag amo ni ang abli, amo ni siya ang dalan nga kung sa diin ang tao maadto sa langit ba siya o sa impierno. Amo ni nga karon nga dalon na ko ini nga mensahe, hindi ko kaintindi anhon ko ni pagpamaagi, but because of the Holy Spirit that God given to us, ang Diyos nagpuyo sa aton mga tagipusoon, hindi gid niya kita pagpabayaan. Amen. Muna nga karon madto kita sa tapas, another way naman dito nagabiyahe kita, i-pray ta nga maayo ang panahon. Ang aton magulang, ang aton utod, ang mga mahal naton sa kabuhi nga mamaayo ang iyang pagbiyahe samtang napakato kita. So ang madto kita sa topic. Gid paintindi na sa mga nagaging mga gabiing nga may mga mensahe kita diri nga ang tao matawo, ang tao ginhimo, ang tao may plano ang Dios, pero naguna-una ang tao amo na nahimong rebellion. Amo na nga last kong mensahe last day nga 1 Samuel chapter 2 verse 6 nga ang kamatayon kung umabot sa tao iya sa Dios nga kabubuton. Kung mabuhi man kuno ang tao, iya man kuno gihapon sa Dios nga kabubuton. Kung ibutang sa Dios ikaw dito sa dadep, sa pinakidalom nga mo impierno, iya gihapon sa Dios nga kabubuton. Pag kung dalon ka sa langit, iya ka gihapon, isa iya gihapon sa Dios nga pamaagi. Wala kita sing mahimo. Amo na nga
nag-alam siya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 16 nga bisan nagapangabuhi kita diri sa kalibutan nga may manggaranon, nga may imol, nga may natural kay nga aman ang Dios gapon ang nagadumala kay sa dira nga nagapangabuhi kita hindi tanang timgas ang aton mahimo kag maabot sa atong mga kamot. May stimburir gahapon. Amen. Good. Ara ba kamo? Amen. Amen. Bisan anong takakamang 24 hours kita magtrabaho. Mga imol ka lang yapon. Ang ibang gani sa kadali lang ang pag-ubrak nagmanggaranon. Why? Kay iya gani sa Diyos ang tanan ng mga pamagi. Amo na nga nagambal dayon siya para mahibalaan naton sa Amos chapter 2 chapter 4 verse 12 nga prepare to meet thy God. Amen. Amo gid lang ni ang aton nga dapat kuptan. No? Why nagkikita sing dapat pang kuhaon kag intindihon nga aman prepare to meet thy God. Amos 4 versikulo 12. Kay kitang tanan magaatubang sa hukmanan nga gintaganan ni Kristo. Amen. 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 Amo ni nga ko subong may idugang natin ini nga mensahe nga dili kuno kita maignorante mga utod sa 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. Dire gin-conclude na sa Dios nga hindi kita mamahimong mga ignorante nga mga utod. Kay nga aman ang mga nagakaratulog, may mga plano ang Ginoo kag ina siya bote paintindi nga dapat hindi kita makuhaan sing paglaom. Amen. Amen. Kay kung tanaw naton ang Tesalonica, ginsulat ini ni Paul hasta sa dito sa Tesalonica, kay ang kinaiyahan dito sa mga tao sa Tesalonica nga simbahan nagakinahanglan i-challenge pirmi, i-challenge kay nga aman once nga way gani sing may mag-challenge maghagit kung si Cebuano pa may mag-encourage gani sa isa ka anak ng Dios nagkakawala sa simbahan kag nagkakawala ang mga pagtuo kag kunang mga ginahatag sa Dios nga libre sa tao. Amo na gusto sa Dios nga i-challenge. Ikaduha, dapat mag-please God gid ang tao. Unang sa tanan nga bagay, dapat i-please ta ang Ginoo. Amen. Payon ta ang Ginoo. Bisan sa aton na ng paghambal, sa aton mga pagginawi, sa aton mga pamisti, sa tanan nga bagay, dapat i-please God naton ang Dios. Amen. Very good. Amen. Kinhimo ta na tungod sa glory sa Ginoo. Amo na siya kay nga aman ang tanan kabubuton sa Dios. Amen. Kag ang pinakanami maabot kuno sa ilang mga adlaw nga may grief, may kasakit, may pag-antos, may kasubo nga maabot sa mga tao. Naman ang tao gani dali lang amo na hambal niya sa Amos chapter 9 sa Psalm chapter 90 verse 1. Parehas lang kuno sa flower ang tao. Mapakita lang sing kanami kami yun pagkatapos malaya sa James chapter 4:14 mapakita lang kuno ang tao pareha si isa ka before dayon madura yun ang istoryahay pag kamo subong kamusta si kuno pagkaaga balita mo patay na nga aman kay ang kamatayon gani hindi naton paktan sa atong kabuhi kay nga aman amuni ang bunga sa sala. Amen. So muni siya, ang Thessalonians sa chapter 4, ginpadala niya to challenge, to please God, nga ang tanan will sa Diyos, kay maabot gito na sa maulahing mga panahon sa family, may kasubanan pariya subong sa atong utod nga adi subong. Pero ano hambal niya sa 13, but I would not have you to be ignorant, no, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. No, hindi ko naton sundon ang ugiban. Nagrabe kay nga pangasubo. Kay nga aman, anong ba niya? Kay kuno tungod kay wala sila paglawa. So even a Christian, we are a Christian, nga gitaw kita Kristohanon, kay kita nagbaton kag nagpati kay Kristo.
Amen. Ginpapuyo tadayon si Kristo sa atong mga tagipusoon. Amo ng mga Kristohano na kita. Amo nang ginambal niya. Hindi na kita may ignorante sa verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Ano nga ba niya? No? Sa 14, kung nagpati kuno kita nga si Kristo napatay kag nabanhaw, ano kunong problema ang tao dalhon man niya tapos sa kamatayon. Amen. Amen. Amo nang mambal niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12, ano mambal niya sa Corinthians chapter 15. Anong siling niya sa Corinthians chapter 15 verse 12? Do, hindi ko ka mga pagkakita ko kay Manong sa una, nag-ibigit ako na kumanong patawara ko daan kung may mga kasalanan kali. Kay nga man, hindi man kita perfecto. So, ano humpal niya sa 15 verse 12 to 15? Now if Christ is be preached that He rose from the dead, how see some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, there is Christ not risen. Nga man, why kita yung mahadlok? Kay si Kristo una ang nabanhaw. Amen. Amen? Amen. Intindihan na. Intindihan na to na? Yes. Si Kristo among una. Okay. Pastor, kung wala siya balaan na banhaw, kung si Kristo, kung wala siya nabanhaw sa tunga tayo, wala kita paglaom. Buti. Sayang. Wala man kita paglaom. Sayang ang atong ginawali. Yes, that's why nga. Sayang ang atong ginawali kung si Kristo wala mabanhaw. Yes. So, nagasintro kita sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay nga aman, amo na ang importante, for this we see unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Muna nga ginampalang kita niya, bisan pagani nga buhi ka pa, buhi pa kita, may problema gapon nga mabot. Maaman, mabalik ang Diyos. Amen, George? Good. Harap pa ka mo, intindihan. Amen. Amo ni ang atong ginaminsahe karon about rapture. Ini nga atong ginahimo subong gina-prepare kita para sa pagbalik sa Dios. Good. Amo nang hindi naton pagkabalakan isuro ta nagidira ang atong kasub-anan nito kay nagkikita sing may mahimo kay nga aman. Minsahe ko kun kay basi ma-rebellion naman kita. Ma-rebel kita sa Dios. Itugyan tanan lang sa Ginoo kay nga aman. Kita tanan may palabuton sa verse 15 as 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Ang Diyos magabalik. No? Magkapanaog siya sa halin sa langit with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Mabanhaw ang mga tao nga yara kay Kristo. Nga buhi ang mga patay mabanhaw, tag ang mga buhi magasunod. Amo niyang paglaom naton. Amen. Amen. Amo na nga hindi naton pagihulog ang aton kasubo diri sa una naton sa pamilya naton nga naguna kay nga aman. May pagkabanhaw nga ginapaabot kita tanan. Kita, ako, kita tanan diri nga buhi matubang sa Dios sa iyang pagbalik. Amen. So ang pamangkot masakop ka bala kita nga ginatawag nga rapture kay ang tanan nga ara kay Kristo dalun sa langit. Amo na gitawag una nga pagkabanhaw. Amo na nga sa 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ari with the Lord. Ang pagkakuhaon sa Diyos mga utod ko, ang ara dira sa iyang iya. Amen? Amen. Good. Ang hindi gani iya, bilin. Kung kita madlok sina. So ang pamangkot, pastor, anong imuon namon?
agod nga malakip kami nga madala sa pagbalik sa Dios. Amen. Una, bininyo una, kilalahon na ito nga kita isa kadakong makasasala. Ikaduha, isurrender ta sa Dios ang atong mga sala sa iya, kaysa lamang amo ang may gahom sa pagkuha sa sala nga yari sa aton. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, ha? Kung isugilon kuno naton sa Dios ang atong mga sala, andam kuno sa tagana, agud nga kita patawaron. Himuon kita niya nga puti. Si Isaias, ang kasalanan sa tao, sama sa kapula sa mapula pa. Pero once isugit kay Kristo ang atong mga sala, pagalimpyuhan, pagkaputiun kita niya, parehas sa navy. Anong navy? Kaya kita ko ng navy, wala nga puti-puti, ikatama. Ito mo na nga muna ipasalig sa Diyos. Kita mga makasasala. But only, praise God, nga nakakilala kita kay Kristo, amo nang gisurindir ta nga atong mga sala. Pag surindir naton sa iya, pabulig ta, Ginoo. Isurindir ko nga akong kasalanan. Kay ang kasalanan nga makapaimpirno mga utod ko, amo tong napanunod ta sa atong ginikanan nga amo ang rebelyon. Nagrebel ang atong ginikanan. So kadtong nga sala, amo to ang ginpakamatsa ni Kristo sa cross. Dito siya ginpatay para bayran ng aton mga kasalanan. Amo na nga sa subong nga mensahe, gospel, maayong balita ang ginamensahe, subong kay nga aman, hindi kita kabalo kung ano buwas. Kay pagkapatay ni Kristo sa krus before siya nga napatay, ano yung bala na, it is finished. Tapos na ang iyang ginobra. Kagin-example niya nga ang kaluwasan only by His grace. Nga man, si isa ka tao nga makasasala dito sa krus Kalbaryo. Ginoo, hinumdumi ako kung ara ka na sa imong paraiso. Ano sabat ni Kristo? Karong adlaw, upod ka sa akon sa paraiso. Why magambal ang Kristo? Si Kristo nga itong ipatay nga panaog anay. Ay pamimbro anay sa iglesia, panaog anay. Kung ano ang gindiman ni Kristo? Kaya nga man, nakita sa Diyos ang tagipusoon ta mga idsoon ko. Ang Diyos dili nakatanaw sa aton tagipusoon. Once nga kinisingkasing ang pagpangayo naton og patawad sa atong mga kasalanan, andam kagtagana ang Diyos sa pagpatawad sa aton. Amen. Amen. Good. Iyan ang problema. Kung halimbawa may pagtuo kunong tao sama sa Kristo sa mustasa, pwede na niya mapabali ng bukid paadto sa dagat. So kung nagpati kita kay Kristo nga siya mo naghimo sa kaluwasan, ano ang nakabalhabag? Nga kung maghimo kita, ano kinabihimuon ta? Nga ning ginimo na itong subong, ginimo na sa una. Nangapakyas man. Amo na nga si Kristo kagang amay nagkasugot. Anak, adto na lang ka dito sa lupa, sa kalibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Good. Amo ng purpose. Ano ang ba niya sa 17? Ang pagkaridiri sa Diyos sa kalibutan, hindi tungod kay iyang hukman, iyang ikundin, kung hindi luwason. Amen. Pero ang 18, ano ba niya? Ang tanan nga wala magpati kag nagbaton sa iyang anak, hinukman na. Amen? Good. Amen. Ginukman na. Tapos na ni Kristo, naghimo na ni si Kristo sa kaluwasan dito sa cross. Halos siya ang tanan ang dugo niya nga naagas Hebrewanon maybe 22 na limpyo tungod siyang dugo, hindi tungod sa atong paninguha. Tama yan. Kingaman ang tanan grasya sa karong nga panahon. Kung mga utod ko, nagambal din siya diri, ang tanan nga madala sa rapture ang mga tao nga ara kay Kristo. And so shall we ever be with the Lord. Ang tanan nga ara kay Kristo, lumalabas. Amen? Amen. Naintindihan ta ng mensahe? Amen. Kaysa karon nga panahon, mabatian ni naton sa mga internet, sa bisan ano diin subong, mabatian ta nga ang kaluwasan hatag.
Nga hatag kay si Kristo gani among naghimo kag ginatagan kita ni Kristo, bugay na siya. After nga nabatong ta ang kaluwasan, pangabuhi. Wa siya may madula. Importante ang kalagta secure. Kay may tripartite ang tao, lawas, kalag kag espiritu. Karon, ang tatlo ni may aya-iya ning patunan sigun sa Ecclesiastes 12 verse 7. Gin pamangko kay ni Job chapter 10 verse 14, diin ang kalag. Ang kalag nga hindi matinuhon, ginsabat Revelation 21 verse to the unbelieving. Ang mga hindi matinuhon, ano ang parte nila? Ang linaw nga kalayo amo ikaduhang kamatayon. Amen. Intindihan ta? Amen. Amen. Ang pamangkot, madalayan kita sa pagbalik sa Diyos. Amen. Nakatanaw ka mo sa salida de left behind? Left behind? Nga ato sa simbahan, iba ka turog-turog, iba ka krakadlaw, ay gawali, iba ta na, nami wali ka pastor, iba ta na katurog-turog, iba ta na kaminos, siguro, iba krakadlaw mo, iba ta na tutong, iba ta na ka cellphone, ginangay ka dyan ka ginikanan na ang bata, hindi mo cellphone, nakig pang bata, karon ay nag-rapture. Nabili ng bata nga naga-cellphone, nabilin tong katurog-turog, tong nanay na paggingi na, pros naman lang bayo, bilin. Karon, ano ang natabo? Kaya nag-rapture, hindi, sanda. Uri ang paghinulsol. Karon kami 7 years tribulation. After sa rapture mga iutod ko, amo ni bantayanan ta. Kay ang Israel sa buong kag ang mga Palestinianisyon, ang mga kamusliman, naghimo sila karon 7 years nga ginatawag nila karon kanang katawhayan. Di ng katawhayan, amo na siya mosulod ang before ang 7 ang mapirmahanay sila dito, mo rapture. Kay pag rapture to, way na diri mga Kristohanon, ari na diri ang mga tao nga nagasalig silang binuhatan, bilin. Pagkabili nila karon, hindi ka maluwas kung hindi ka magpaputol sa liog, paputol. Kay by works naman ang kaluwasan. Kaya nga man, tatakan ka naman. Tatakan naman ang tao. Di ba patatakay? Kay sa subong, grasya ang kaluwasan, o ka man magpati. Pero sa ako, pero sa danang nga nagpati, wala man siguro madula siguro kung magpati ako. Wala man bayad. But dapat sure. Amo na may nagawali sa assurance. May kasiguruhan ng kaluwasan. If you are saved today, you are saved forever. Kay kaisa lang ginbaton ang kaluwasan. Kay nga naman, kaisa lang si Kristo nagpaagay sa iyang buhok. Kag sa isa lang si Kristo nagbayad. Ginbayran tanan ni Kristo ang principal, ang imo bisan pang interest confounded. Hala, 20 pesos ni mo nang 60, ni mo nang 100, nagamo na ginbayran dayon ni Kristo ang tanan. Agud ang tao manormal masugod siya sa puno. Kay kung hindi tanan sa pagpatihan, useless ang ginhimo ni Kristo sa tatlo ka Diyos nga mong anak, amahan, anak kag Espiritu Santo. Useless. Kung gapati kita sa kaugalingon ta, useless. Amo ni si Manong. Nako Manong, nakilala mo nga ikaw isa ka makasasala, no? Matunon mo, isugid sa Ginoo ang imong kasalanan, Manong. Nga aman, pangandam ikaw. Nga aman pagpadto kulas kay Manong, si Manong hindi hiluna. Ito na ko Manong, di. Atubang anay, di. Amo ni buluto na mo mga pastor mo. Nga dapat isecure ang tao. Naku Manong, nabaton mo si Kristo. Tululuha na. Naku Manong, baton na si Kristo. Kay siya among personal na itong manuluwas, no? Nagampo kami ni Manong. Nakadayon Manong, muon mo. At tuba nga si Kristo. Bawa gahibi ako magulang, tulo ya luwa. Priskat, pares nung kurning, nagbaton na. Pero sa buhay pa, hindi magpati. Kawayon ko nila. Pero sa dilang ital-ital na, baton man. Well, may mo. Pero ko, naglipay ko. Kay si Manong, gibaton niya ang Ginoo.
Amo ni siya, once ginbaton ka si Kristo, amo ang nagihimo sa atong kaluwasan. 101% madala kita sa rapture. Amen. Pero kung nagsalig ka sa imong abilidad nga ikaw gid maghimo, sige himo ah. Kutob sa mahimo mo. Kingaman, may free will man ang tao. May soul liberty man ang tao. Kung hambal ni mama sa una, iya man kada lawas, iya man kita kalagbakiro. Ang kaluwasan, iya man. Pero at least nakabati kita sa kaluwasan. Amo ni manong ihatod ka namon subong sa tapas dito ka naman tapos mga muyo lang ta nga may gamito naman dito ang nga magwali kay hindi lamang sa para sa patay sa mga buhi importante nga nakabas. Amen. Amen. Pag ang last verse ko, anong hambal dayon niya? Nga nagakadili kita, nga nagadili ang atong kuha. Hindi ta gani pagsundon inang tao nga nagmanggaranon hambal dayon siya o sige kalag. Damo ko subong tubas. No? Pangalipay. Gubon ko ning budiga, sudlan takat damo pa. Pagkatapos pangalipay, inom, kudyaka, tanan, himo ah. Ano ang ba niya sa 20? Buang-buang ka nga tao ka. Way ka kabalo nga buwas, kuha kang kukabuhi mo. Way ka pilpala. Amo na nga itong karong mensahe, ang rapture. Ang pagbalik sa Ginoo. Pamangkoton ta atong mga kaugalingon, kung magbalik ang Dios, kay nagambal man gid nga sure, nagambal siya sa itin nga magdinasigay na lang kuno kita kay isa kay isa, kay ang Dios magabalik. Whereas nga way pa makabalik ang Dios, kung ikaw nakabaton kay Kristo, may assurance ka, padayon pa nga nabuhi, way na wala. Likaw lang, sulod ka sa dalan nga gamay, nga maghalong ka. Pero kung halimbawa nga waay pa si Kristo sa kabuhi nimo, bato na siya nga imong Katumba ka mo. Ito po na to itong mga ulo, mga mulitalit-as po God sa sining hapon. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe nga ginhatag sa amon. Salamat sa imong mga kanakan, nga abli mga tigpusoon. Abli nga muna-una, Lord, sa pagpamati sa imo. Gani, Lord, tudluay kami, hindi kami pagpabayi, ari ako mga mahal sa kabuhi. Pakilala ikaw sa ila Ginoo. Hindi sila pagpabayi. Nga sa rapture nga sa imong pagbalik, magadala kami tanan. Hindi kami tudluay kami nga hindi namon mahulog ang among mga unang tigpusoon sa unang nangawala sa amin. Kay basin sa uli hindi namon mababatsagan na mahimo na kami nag-reveal sa imong mga plano sa kabuhi. Nga ni Ginoo, ginasalig namon ang pagpamauli namon karon sa tapas, halungi, mga driver, ang tanan nga magsunod, yatag may nga lawas, kag tanan mga safety, okay, kag tanan magamalipayon. Bisan pa ang imong anak, imo nang giguwa. Way kami sinisimay mahimo Ginoo. Kung hindi pinagi lamang sa imong kaluoy grasya nga i-provide mo sa amin. Nabay himaya in Jesus name I pray. Amen. Diri natapos atong mensahe ngayong hapon sa kanya. Lord.